kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Basta alan, ang pangalan laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga. Yun, good day sa inyo lahat at welcome sa ating YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ay itong video sa itong episode sa Rapi Tulfo in Action. Ang title ng video na to ay Wanted sa Radyo full episode August 2, 2024, no? Bagong-bago lang. At ito na nga, si Idol na naman. Talaga, no? Mahina na ba talaga ang Rapi Tulfo in Action, Idol? Hindi na kaya? Mahina na ang power ni Idol ngayon, Lahat dinadaan na sa Senado, Pag hindi kaya sa Rapi Tulfo in Action, pag di kaya ng power ni Rapi Tulfo, sa Senado na dinadalat. Nga naman talaga, no? O ito, another na naman, nadadali ni Rapi Tulfo sa Senado, no? Anyway, simulan na natin to, pero bago tayo magsimula, syempre, shoutout sa inyo lahat at panoorin natin itong video na to. Tia de la Llana, Manager Ecology Center, OIC Regulatory Group, SBMA. And nasa telepono na, linya natin telepono, online si Mami Jahazel Maninding. Magandang hapon muna kay Ma'am Jazel. Ma'am Jazel, magandang hapon ulit. Magandang hapon po, okay. Senator. Yeah. Magpasalamat sa inyo kasi hindi po dahil sa inyo, hindi rin po namin matitignan mabuti itong case ni Baby. Opo. Sige, sandali lang po, Mama. Anytime. You're very welcome, Ma'am. Kausapin naman natin si Ametia de la Llana. Magandang hapon po, Miss Ametia. Good afternoon po, Senator, sa lahat ng staff niya, sa lahat po ng... Medyo bilisan natin ng konti. Point 2 lang naman. Tagapakinig ng ating programa. Magandang hapon po. Kami po ay natutuwa, maging si Miss Jazel Maninding, nagpasalamat na rin po dahil po sa cease and desist order ang inisyo ninyo. However, may katigasan po ata ang ulo nitong All Hands Beach Resort despite the fact na meron na kayo inisyong cease and desist. Hindi pa rin tumupad at patuloy pa rin sa pag-open. Ito, no, itong issue na to patungkol dun sa sa isang beach na yung yung kulang sila sa sa mga signage na warning, no, patungkol sa mga sa mga pwedeng mangyari sa mga beach katulad ng malalim dito, bawal na pumunta dito, mga ganon. Yun daw yung violation ng beach resort na to at patungkol din sa mga dikya, ganon. Ng mga beach activities nila, and ang masaklap pa, meron na kayong show cause order para ipag-explica bakit ayaw sundin yung cease and desist order. Nagmatigas pa rin sila at tuloy-tuloy pa rin yung beach activities. Hindi nyo makaya ito. Ano bang parang minamalita kayo nitong All Hands Beach Resort, Ma'am? Di ba sa Rapi Tulfo in Action lumapit? Idol! Yatang... Ano ba? Sila ba ang hindi kaya? Ay, sila ba ang kinakaya-kaya? O kayo ang kinakaya-kaya? Ikaw ang kinakaya-kaya? Di ba lumapit yan sa Rapi Tulfo in Action? Humingi ng tulong? O bakit iba ang nagsusolve ng problema? Due process, no? Yan ang sinasabi ko sa iyo, Di ba? Kayo ang kinakaya-kaya. Kasama ka doon. Kasama kayo doon. Yung Rapi Tulfo in Action, kasama sa kinakaya-kaya-kaya nitong beach resort. Hindi, lalapit na nga sa inyo. Hindi nyo pa nga napasara Kinakaya-kaya kayo. Yun po ang totoo. Hindi sila sumusunod sa cease and desist order, natin. At meron po naman tayong mga katibayan. Meron pa silang iba pang mga violations. Katulad nung tinanggal pa nila yung signage ni SBNA. Opo, nung una, yung nagpalagay po kasi si chairman ng no gulat si Idol swimming na signage.
Paano ang hindi magugulat matigas ang ulo? Kinakaya-kaya nga kayo eh. Di ba? Kasama ka doon, Rafi Tulfo. Sandali mama. Odette, tawagan yung PNP. Ma'am, di ba meron kayong pulis sa loob ng SBMA? Yung Law Enforcement Department po. Okay, Odette, pakitawagan sino pong hepe ng Law Enforcement Department nyo? Si Colonel Alfredo Agustin po. Okay, Odette, si Colonel Alfredo Agustin, pakitawagan now na. Yes, ma'am, continue. Lakas talaga ni Idol, no? Tawagan nyo to. Tawagan nyo yan. Po, ma'am, please. Ayun po, yun nga po, nung nag-inspect kami ng July 22, 23, nakita nga po namin may nagsiswimming. Opo, tapos wala rin silang mga signages na dapat meron dahil na-require na namin sila. Tapos, yun nga po, yung signages po na pinapalagay ni chairman na no swimming, tinanggal pa po nila. Uy! Based po dun sa report ng aming law enforcement na. Ganon? Ma'am, matanong ko, bakit ganon na lang kung bastusin si chairman nitong... Strong lang daw ang may amat. Hindi, joke lang. Pero baka ganon, strong lang ang may amats. All hands, maging kayo binabastos. Bakit po wala silang respeto sa inyo? Ano pong ginagawa nyo sa kanila? Sali kayo doon. Rafi Tulfo in action. Wag eh. Kasi kayo nilapitan, di ba? Kayo nilapitan yan eh. Nilapitan kayo niyan eh. Oh, RTIA. Nilapitan kayo niyan. Nakailang episode nga kayo dyan eh. Ilang part ba sila dito? O, part 3. Naka-part 3 kayo dyan. Saan yung part 1 nito? Hindi ko mahanap eh. Pero naka-part 3 kayo dyan, no? Ayun, may part 3. Ganun na lamang yung kanilang pagkawalang respeto sa inyo. Yan din po yung tanong namin kung bakit hindi sila sumusunod. Samantalang kung nakita nyo, Senator Rafi, yung mga ibang beaches po na binigyan din namin ng cease and desist. Sumunod po. Okay, ma'am. Sumusunod din. Iba, ibig sabihin matigas talaga ito, Rafi Tulfo. Hindi nga takot eh. Hindi takot sa'yo. Hindi takot sa Rafi Tulfo in action. Hindi takot sa cease and desist order. Di ba? Hindi takot. Baka naman may pinangahawakang alas itong all hands laban kay chairman, laban sa inyo dyan sa SBMA. Yan ka na naman, gumagawa ka na naman ng mga conclusion mo na ano eh. Laging may alas eh. Ikaw talaga, ginagaya mo naman sa'yo. Ay, hindi, joke lang. Laging may alas. Di ba? Sinasabi mo yan sa mga tamang sa mga ahensya ng gobyerno ha. Di ba? Sabihin mo na alam ko yung baho niya, alam ko yung ginagawa niya dyan, di ba? Ganun ba? Parehas ba? Tanong lang naman, parehas ba? Kaya ka sinusunod ng mga ng mga ahensya ng gobyerno? Kasi sinasabi mo lagi na alam mo yung baho nila? Ganun ba yun? Parehas lang pala. Ang sinasabi lang nila, sir, hindi daw po dumaan sa due process. Yun lang. Hindi naman daw dumaan sa due process. Yun lang. Patay tayo dyan, due process. Narinig ni Rafi Tulfo. Pinapaliwanag ko po, ang cease and desist order po kasi, meron po kasi kaming system of fines and penalties. Doon po sa system of fines and penalties, meron pong tinatawag na extraordinary circumstances. Ang ibig po sabihin ng extraordinary circumstances, pag endanger na po ang life and property. If it poses imminent danger to life and property. Colonel po, patawagan niyo si Garrett. Go ahead po, ma'am. Sorry for the interruption. Kaya sabi ko po, to issue a cease and desist order, hindi po kailangan po talaga immediate stoppage kasi that's what the situation calls for. Okay, ma'am, makasingit, ma'am, every now and then. Kasi sa amin po karanasan dito for more than 20 years, kapag ang isang LGU halimbawa, I'll give an example na lang sa mga taga BPLO, Business Permit Licensing Office, nag-issue ng cease and desist order ang isang BPLO sa isang negosyo na may mga violation. So kapag hindi po sumunod yung pong may-ari ng tindahan halimbawa, ginagamit po ng LGU yung mga pulis para mag-implement ng cease and desist order
magsara at mag-aresto, magpasara at magpa-aresto ng mga matitigas ang ulo doon. In this case, ba't niyo po gamitin yung police power ng, di ba meron kayong SBMA police dyan? Opo, meron po. Opo. Ang akin lang pong pinagtataka, ma'am, okay, maganda po yung mga explanation nyo, tama po kayo, nasa lugar po kayo, nagtataka rin po kayo, bakit hindi kayo nirespeto. Yun nga po, pasensya na ma'am, alam ko mabait po itong si Chairman Eduardo Alino. Kaya lang, napag-isipan ko, baka naman may pinangahawakang alas, parang hawak na hawak sa liig nitong All Hands Beach Resort sa aking pong pakiwari, maging po yung mga netizen, kaya nagmamatigas. Nadami lagi yung netizen. Ikaw lang. Kasi parang narinig ko na rin sa yan eh. Narinig ko na rin yung ganyang galawan sa'yo eh. Sabihin mo hindi. Meron kang ganyan. Hindi po nagrespeto, maging kayo, hindi po nirespeto. Yun nga pong aking... Hindi naman po sa ganon, kundi sinasabi, ang sinasabi lang po niya, sabi daw po ng mga lawyers niya, hindi dumaan sa due process. Kaya Yan lang. Kung sinabi ng lawyers na hindi daw ito dumaan sa due process, kasi nga lang may cease and desist order na eh. Pero yun yung sinasabi kasi ng mga lawyer niya. kina-counter. Pero ito lang, kung sinasabi ng mga lawyer na hindi dumadaan sa tamang proseso, hindi kasi dumaan sa tamang proseso, di daanin sa tamang proseso. I think yun yung the best way para mapasara. 'Di ba? O kaya mabigyan ng mga karapatan, ano ba yan? Penalty, 'di ba? Mabibigyan ng penalty itong itong beach resort na to dahil sa paglabag sa mga violation, 'di ba? Na hindi paglalagay ng signage at kung ano-ano pa, 'di ba? Ko nga po yun by explaining to him what is extraordinary circumstances. O nga po, pero ma'am, the fact na merong nang namatay and before sa merong namatay, meron pala isa pang batang na disgrasya on the same beach dahil po sa kawalan nila ng napakaraming safety, hindi pagsunod sa safety standards. Yes, sir. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Etong all hands, Yes, sobra naman pambabastos sa SBMA, sa mga otoridad ng SBMA. Yes, correct po. Kasama kayo doon. Hindi natakot sa inyo eh. Yes po, Senator. Ano ba ang recourse ng SBMA? Tulungan natin. Napakabastos. Patawag kayo natin sa Senado itong all hands. For what reason? Rapi Tulfo. Dahil lang naman sa due process yan eh. Yun naman din yung sinasabi ng di ba, ng abogado ng ng beach resort. Hindi daw kasi dumadaan sa tamang proseso. Kung daanin sa tamang proseso, tapos napatunayan talaga na mali yung ginagawa nila, di mapapasara sila, mabibigyan pa sila ng penalty. Ba't kailangan pa ng Senado? For what reason, Rafi Tulfo? Gag-grandstanding ka na naman eh. Yang ka na naman eh. Ipapahiya mo lang. Ipapakita mo lang na strong lang ang may amats. Hindi. Strong lang ang malakas. Parang ganon. Ipapakita mo lang yung power mo doon. Na ikaw ang siga sa Senado. Di ba? Hindi na makakapagsalita sa'yo. Ikaw na lang ang magsasalita. At kung ano-anong pamimintang na yung gagawin mo. Tapos, ang masaklap dyan, ipapalay detector test mo. Pag bumagsak, kulong. Rafi Tulfo, yang ka na naman sa Senado mo. Ang Senado, ang ginagawa nyo dyan, gumawa ng batas. Mag-amyenda ng batas. Sa bagay, hirap na hirap ka talaga pag totoong trabaho mo na yung gagawin mo. Kitang-kita naman namin. Hindi naman kami bulag at hindi rin kami bingi. Di ba? Siguro naman pinanood mo yung sarili mo habang nagre-report ka sa third bike cam. Report mo sa Magna Carta for si Ferrer. Halo, Diyos ko, Rafi Tulfo. Ano na naman yan? Senado na naman? Tama, pwede naman pong ganun, Senator. Talagang it's a matter of inquiry since hindi na po sila nagko-comply sa simpleng cease and desist order. They think they're above the law. Maybe we can call them up to sa Senate to see kung ano bang ganito, bakit may namatay na, tuloy pa rin ang operation. Attorney Garrett din eh. Wag naman puro yes man kay Idol, di ba? Pwede naman natin advance ang Idol. Kung pakikinggan naman natin yung sinasabi ng kabila, sabi nila hindi daw dumadaan sa tamang proseso. Didaanan natin sa tamang proseso. Huwag natin iparating sa Senado para mas mapabilis ito. Idaan natin sa tamang proseso at
pag nakita nila na ito lahat ng ginawa natin dumaan sa tamang proseso at napatunayan na talaga sila ay mayroong pagkukulang sa kanilang safety standard, di ligwak sila, penalty sila, pwede pa sila mapasara, at pwede pa silang maban, di ba? Yun yung pinakamabigat, ban na yung company na yun. Hindi na sila pwede magtayo ng business doon, di ba? Wala nang beach resort. Ewan ko talaga. On the other hand, Senator, ang immediate recourse talaga natin dito, SBMA is within all its legal rights to forcefully close the facility down. Kung sabi nila... Kung yun ang gusto, di daanin sa tamang proseso. Ba't kailangan ng Senado? Anong gagawin nyo doon? Di ko gets. Hindi dumaan sa due process. Hindi, sir, katanungan. Forcefully close. Naglagay nga ng karatula na cease and desist. Tinanggal yung karatula. Yes, binastos talaga. Tahasan, lantaran. Yes po, Senator. They can send their, Sa bagay, pinangunahan ko kasi si Catorde Garrett, Pero yun din pala yung sasabihin niya, di ba? Pero talaga mapilit si Idol, no? Pero yun na nga, Rafi Tulfo. Due process. Yun naman talaga yung the best dyan. Idaan na lang sa due process. Pero idaan pa talaga sa Senado. Parang sayang oras, sayang pera na naman yan. Magtrabaho ka kasi ng maayos. Tulad po na sabi nyo, they can utilize their police po. Talaga, na harangan po ang any persons na naandun and really cease their operations. Physically cease po yung operations nila. It looks like hindi nila nilarespeto yung rule of law na may cease and desist order. It's about time that we get our police to enforce it po. Okay, may kwento lang ako saglit. Sa lahat ng mga nanonood, maging kay Ma'am Ametia de la Llana. Alam niyo po, Ma'am, lahat ng mga taong barumbado dito sa Manila, pagdating ng SBMA, tumutwid sila. Totoo yan. Pag sa traffic, parang sa US yan, pumipila. Pag sinabing stop, full stop talaga, hindi yung danda na gumugulong pa yung sasakyan. Takot na takot yung mga taga Manila dyan sa Subic. Ayun pala, pagdating dyan, si All Hands Beach Resort pala, hindi kayo kinakatakutan. Kasi nga daw, hindi na dumadaan sa tamang proseso Yun yung sabi ng mga abogado. Kasi kung ikaw naman din, Rafi Tulfo, kung ikaw nakikita ng mga abogado mo na yung ginagawa sa'yo hindi naman dumadaan sa tamang proseso, sa tingin ko naman hindi ka rin titigil. Alam ko yan. Hindi, joke lang. Pero yun, di ba? I think, ganun na mangyayari. Kaya nga, sir, may next step po kami doon. Again, ang sinusunod po namin yung system of fines and penalties namin. So, nung hindi po, sumagot po sila, binigyan po namin sila ng show cause order. Yung show cause order po, yun yung kailangan lang magpaliwanag within 72 hours bakit hindi nila sinunod yung aming cease and desist order. And I find their explanation unsatisfactory. Kaya po, nag-issue na kami ng, ang sunod po doon, notice of violation with technical compliance conference. Sa notice of violation po, meron pong penalty, pasensya na kayo, mababa lang. Dito sa ibang... Magkano po? Magkano pong penalty? Sa ibang violations nila ay 50,000 lang po. Tapos, dito po naman sa isa, yung ayaw nga niyang sumunod sa cease and desist order, ito po ay pwede na kaming mag-recommend. Kami pong, pag sinabi ko pong kaming regulatory group, which I had, mag-recommend for suspension and revocation, suspension or revocation. Paano? Yan ang maganda, di ba? Kasi hindi sila sumunod sa cease and desist order, sa tingin ko, pwede, di ba sabi niya nga, di ba, na pwede silang mag-recommend ng for termination na siguro ng lisensya nitong business na to, di ba? Maganda na yun. Kaya nga, dapat Rafi Tulfo, daanin na lang ito sa due process. Huwag na sa Senado para mapabilis. Nga, ma'am, sorry ma'am, magigil na po ako talaga. Paano nga po mag-issue ka ng revocation pero hindi pa rin po susundin? Baka punitin lang po yung revocation order ninyo. Rafi Tulfo, ako, pangungunahan ko na sa tingin ko may kasama ng pulis yan. Malabo na yan. So ano pong at pag dito na po, pag revocation na po, ito na po yung nagpapadala kami ng pulis. Ito talaga si Rafi Tulfo, hindi alam Senador ka pa naman. I think ganun na yun. Revocation na yun, papasara na yun. Tapos wala pa kasamang pulis. Ako kasama. Mga Tulfo natigs.
Mga chismosa, mga ganon. Siyempre, dapat may kasama na ng alagad ng batas yan. Kasi pwede magkapersahan na yan eh. Ayan, senador ka pa naman, yan ang mahirap sa'yo eh. Ang tagal mo na sa Rapid Tulfo in Action, ba't parang wala ka natututunan? Ang tagal mo na sa Senado, ba't parang wala ka natututunan? Ayan, mahirap sa'yo, idol eh. Mahilig ka lang kasi lagi sa away pamilya eh. Law enforcement namin. For the meantime, ma'am, kasi magkakaroon ng precedent yan. So next time, pag meron kayong issue ng cease and desist order dyan na mga negosyo sa loob ng SBMA, hindi na kayo susundin. Sabihin, Rafi Tulfo, hindi ka talaga nakikinig. Di ba kanina sinabi niya, yung iba sumunod? Kung ano yung policy? Ito lang ang hindi sumunod. Ang gulo mo. Ang gulo mo talaga. Talagang, parang gusto mo lang talaga ng Senado, no? Kasi doon may power ka eh. Kasi sa Rapid Tulfo in Action, parang binaliwala kayo eh. yung all hands nga, hindi sinunod. Tayo pa kaya, sige, wala na magsunuran sa inyo. Hindi talaga kayo sinunod. Dapat magpakita kayo ng gilas na kapag meron kayong in-issue Kailangan talaga lagi magpakitang gilas, no? Ganun ba? na cease and desist orders, ano mang negosyo dyan, dapat sumunod. Lahat dapat sumunod, no exemption. Kasi Tama naman. Pero meron matigas ang muka. Di ba? May matigas ang muka, Idel. tulad Yes, ito, ma'am, yes, sir. ang ginawa ni all hands, magkakaroon ng precedent to, ma'am. Sa mga susunod na issuance ninyo, cease and desist order, lahat yan hindi na magsusunuran because tuturan nila yung all hands. No, sir, but they have to face the consequences. Like the Oh. revocation O, anong consequences? of their certificate of registration or Oh, revocation. Mariribok na yung mga nila. Ikaw ba gusto mo yun? Kaya ka nga nagnegosyo eh. Idel. Yan lang talaga matigas ang muka, di ba? Pero sinasabi kasi ng mga abogado daw, hindi daw sa tamang proseso. Hindi pa daw dumadaan sa tamang proseso, daan sa tamang proseso. their permit to operate. That will totally stop their business. Actually, sir, sa cease and desist order, kung sumunod lang si all hands, madali lang naman po, dahil yung swimming lang naman pinapatigil namin yung all Correct. water activities. Correct. Mm. Yun lang naman naman po, di ba? Yung cease and desist order, doon. ma'am, ang pagkakaintindi ko kay chairman, yung cease and desist Pero ito beach kasi yan, di ba? Beach resort. Kung bawal mag-swimming, sarado talaga. Kaya ka pupunta ka ng beach, di ba? Parang hindi ko gets. order para mag-comply muna doon sa Yes. mga violation nila, ayusin. Kaso, hindi naman nila inayos, bagkos ng insulto pa, yung karatula tinanggal. O, di ba pambabasto sa inyo yan? Yes, sir. Yun po yung nakalagay sa cease and desist order namin to have corrective actions Huwag and naman yung preventive measures. Pag satisfied na po kami, saka namin ililift. Correct. Kaya lang, yun nga, I find their explanation outrageous and unsatisfactory. Kaya nag-issue na po kami ng notice of violation. Ang susunod po nito, magkakaroon kami ng technical conference. Pasensya na po kasi kailangan dumaan talaga kami sa due process na yon. Yun talaga, di ba? Dadaan talaga sa due process, Idol. Hindi talaga basta-basta, no? Siyempre, meron din sinusunod na batas yan. Hintay lang. Ganun talaga. Kailangan natin dumaan sa due process, di ba? Para wala namang masabi natin na naagrabyado dito, di ba? And yun po, after technical conference, after hearing their side, we can issue na po nga yung recommendation for the suspension or cancellation Okay, of very good. their Very good. CRTE. Ma'am, tulad na sabi kanina, ang amin na naman po dito, maging po dito sa namatayan, si Ma'am Hazel Maninding, nakaka-insulto naman po, lalo nakakadagdag sa manan. Yeah. Imbis na sumunod sila, parang, di ba? Nagmatigas pa talaga sila. Pero yun ang sinasabi sila, di dumaan sa due process eh. Di ba? Kawawa talaga, no? Yung nadidisgrasya ng mga ganyan, bakit nga naman, hindi man lang sila maglagay ng signage. Di ba? Napakasimple lang yun. Maglagay lang naman kayo ng signage na bawal dito, bawal pumunta sa lugar na to, malalim ang tubig, at kung ano-ano pa, di ba? Madali lang naman yan. Tutuusin. Signboard lang. O, di ba? Paalala sa mga customer. Di ba? Mga ganon. Loob na hindi naman sila humingi ng pera, ang kailangan lamang ayusin muna yung mga violation nila, mag-comply muna. Yun lang naman po at kayo naman po uma-agree, di ba? Kaya nag-issue kayo ng cease and desist. Okay. Para ang gagawin lang dito, gawin muna nila yung mga violation nila
bago sila makapag-operate. Di ba? Bago sila makapag-operate. Order habang hindi naayos yung violation at wala munang water activity hanggat hindi nga po nagko-comply. Ang ginawa, Ayan, di ba? Siguro kaya ko. Kaya naman siguro tapusin ng hindi abot ng 2 araw yan, di ba? Mabilis lang yan. binastos po si chairman, binastos kayo at adding insult to injury, yung pong taratula pinagtatanggal. Di po ba? Yun lang po yung sa amin. So that's why I told you kanina, well, this could be a precedent to, na mangyayari ito palagi na dyan sa SBMA. Every time na mag-issue kayo ng cease and desist order, hindi po tutuparin bagkus i-insultuhin pa kayo. Pero Idol, sinabi niya na kanina. Di ba? Hindi nila pinansin yung cease and desist order. Pwede na silang rekomenda na patanggalan na ng lisensya ito. Kasi nga, hindi pagsunod sa cease and desist order. Pero nga lang, Rapid po dadaan sa due process. Ganun talaga. Lahat may due process. But yun nga po, sabi ko, sir, merong karampatang penalty, may karampatang action if they defy us. Yung pong pagtanggal ng karatula, wala ho ba kayong pwede ma-file na kaso doon? Sasama na lahat, I think. Di ba? Yung pambabastos? Dapat nga, isang bagsakan na yun eh. Yun siguro yung pinakamabigat na penalty, Idol. Yung matanggalan sila ng lisensya at di na sila pwede mag-operate. Di ba? At hindi na rin sila pwedeng kumuha pa ng business permit. Yun siguro ang pinakamabigat na parusa. Nasa legal na po namin. So tinitingnan na po nila yung case doon. Kung meron po yata sa penal code na maaring applicable. Dahil sa amin po sa environment, wala. Meron lang po kami general clause na if there is parang any nuisance sa public, yun po yung ginamit namin. Pero ni-refer ko na po sa legal department. At mainam naman ma'am, yung iba po sumunod. Na wala namang Lahat violation po. kung tutuusin, lahat sumunod. All 5 po na binigyan namin, yung 4 sumunod. Okay, so yung 4 isa lang ang hindi, Idol. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na dahil hindi na pasunod itong ano ba to, hand resort na to, susunod na yung iba. 'Di ba? Meron lang din matigas. 'Di ba? Isipin mo yung 5 binigyan, 4 yung sumunod. Ito talaga. sumunod. Pero ito, kung saan meron talaga namatayan at tadtad ng violation, hindi sumunod ng bastos pa. Yun nga po yung nakaka-insulto para po sa inyo kung tutuusin. Sa lahat. Diyan kay ma'am na namatayan. Sa inyo, nakaka-insulto din yan. Rapid tulpo in action kayo. Sinasabi ng mga tulpo natics, 2 to 3 days, pero walang nangyari. Di ba? Yes, po ba? sir. Attorney Garrett, Yes po, Senator. gusto ko by next week nasa Senado na to, pag-imbestigahan natin to. Hindi lang Oh my goodness. Iba ka talaga. Ibang level ka talaga, Idol. Idaan nyo na lang yan. Idaan nyo na lang yan sa tamang proseso. Sa tingin ko, mapapasaran nyo yan. Wag mo nang dalhin sa Senado yan. Walang mangyayari dyan. Ang bagsak pa rin yan, tamang proseso. Anong magagawa mong batas dyan? Meron na lahat. Meron na mga violation na pwedeng isampa Ano pa idadagdag mo? Bawal patagalin. Dapat 2 to 3 days lang. Dapat naman talaga urgent yan. Pero dapat dumaan sa tamang proseso. Hindi basta-basta talaga. Kailangan talaga dumaan sa tamang proseso. Joke talaga, Talagang ipipilit niya na mag-Senado, all hands, kundi iba pang mga beach resort sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na may namatayan na. Meron man tayong data dyan. Patawag natin unang-una itong All Hands Beach Resort, si Mark Dairit. All Hand Beach Resort. Oh my goodness, may sorry. May papatawag na naman si Idol. Anyway, mga master, hanggang dito lang naman tong video natin, Ito lang talaga yung natin dito kay Rapid Tulpo. Lahat talaga, mahina na ba talaga ang Rapid Tulpo in action? Mahina ka na talaga, Kinakaya-kaya na kayo. Sipin mo sinumbong na yan sa Rapid Tulpo in action. 2 to 3 days, di ba? Pag nagmamalaki ng mga tulpo natics. O ba ito lang nangyari?
O ngayon, meron ka ng last resort. Yung, hindi na Rapi Tulfo ang last resort. Senado na ang last resort. Anak talaga ng tutsa yan. Anyway mga master, dito na lang tayo at maraming salamat sa pagsama sa ating video. No? Ingat kayo palagi at God bless sa inyong lahat. Paalam po. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Basta alan, ang pangalan laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Masteralan ang pangalan laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Masteralan ang pangalan laging naninindigan. Pili-pili igising sa hinig ng katotohanan. Tititig at lalaban sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Huwag mong akalain kami mananahimik lang. Ang bawat salita mo aming haharapin ng may tapang. Mga inaapi ngayon na sa bawat post of vlog kami nagkakaisa. Mga maling gawa inyong itihina ay pulo na ang boses sa lahat na laban. Kasama